Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian Lisa Mendoza at ito po ang aking daily devotion ngayong araw, July 20, 2025. Ngayong araw po ay ating tutuloy ang ating series which is a seminary edition. Specifically, ang topic po natin for this day is about peace. Nagkakaproblema ba si Lord? Ang ating talata po para sa araw nito ay manggagaling sa Judges chapter 6 verse 24. Sabay po rito, basahin ko po. So Gideon built an altar to the Lord there and called it, "The Lord is Peace." To this day, it stands in Opera, the Alp-Salis. Ngayon po tayo pagdadako sa ating mga teachings for today. So ito po yung mga katuruan natin para sa araw na to. So una po, God's peace reflects His sovereign control. Ang Diyos po natin, siya po ang in charge sa lahat ng bagay and wala pong pangyayari or kahit ano man na nakakalampas sa Kanya. Kasi ang Diyos po natin, He rules over all things. So yung Diyos po natin, siya po ang nagkakano sa ating mga puso. Siya ang may control ng lahat ng mga nangyayari sa ating mga buhay. Even when yung buhay natin, it feels out of control, lahat ng yan ay pinapahintulutan ng Diyos dahil meron ka ng Diyos para sa atin. Ikalawa po, God's peace flows from His unchanging nature. Ang Diyos po natin hindi po nagbabago. He is always faithful. He is always good, loving. Yung character po niya, it is steady. It is unchanging. It means po yung pagmamahal niya, it never runs out no matter what happens around us. Ikatlo po, God's peace is the altar we build in our hearts. So kapag nagtitiwala po tayo sa Diyos, yung puso natin, it becomes like an altar wherein it is a place of worship kung saan yung peace, yung calmness is nananalahan sa atin. So He keeps our hearts calm. He keeps it with peace and focus on Him. Ngayon po tayo pwedadako sa ating application. So ito po yung mga dapat natin gawin. Ito natin malaman ng ating devotion. Una po, receive God's peace through Christ Jesus. So yung totoong peace po, it starts when we accept Jesus Christ as our Savior. And only through Him, we can have true peace with God. And yung totoong peace po, it starts with our hearts. Ikalawa po, rest in the God who is in control of every situation. Darating tayo sa punto ng buhay natin na mayroong mga challenges, may mga worries na dumadaan sa atin. But let's always remind ourselves that yung Diyos po ang may control nito. All we need to do is to trust Him with our problems and let His peace guard your mind. And last but not least po, rely on God to bring peace to your relationships. So, you ask God na tulungan ka na ikaw yung maging peacemaker sa mga taong nakapaligid sa iyo. Meaning, ask Him for you to be able to forgive quickly, to speak kindly, and tiwala ka sa Kanya sa lahat ng bagay dahil ang Diyos alam niya ang lahat. Alam niya ang nakakabuti para sa iyo. Naway marami po tayong tutunan sa araw